Unang-una idol, ang kumitil din dito sa Lakers kontra sa Boston ay yung shooting nila na nakararami sa atin ang nakakaalam na lulubog lilitaw. Nung first half, okay pa pero completely iniwan sila ng shooting nila sa third pati fourth quarter, shooting only 13.3% lang sa mga oras na iyon. And it's not like pinahihirapan sila ng Celtics tumira sa labas yung iba rito ay good looks tulad kay Smart nga ngayon na malayo yung tao sa kanya. Itong si Derek White. Considered na good look to idol kahit maganda pa ang pagkaka-recover ni White, airball na sobra. So kahit na maganda ang pagkaka-execute talaga idol, apat ang pumapalibot dito kay AR ngayon. Struggling din po si AR this game pero he can help pa rin sa opensa sa tulong ng mga ganitong dribble penetration. Pero kung yung mga good looks nyo ay hindi nyo na ipapasok, mahirap talaga. Credit sa Boston Idol, kita natin yung culture din nila rito na kapag nag-help sila, masipag pa rin sila na bumabalik doon sa mga shooters ng kalaban. Kahit pa sabihin nating hindi maganda ang mga porsyento ni LeBron sa labas, around 30% lang siya ngayong season, respeto pa rin ang ibinibigay nila rito kesa yung pababayaan na lang na libre. And even tong shooter nila na si Kennard, nagawa na ni Luka ang trabaho niya rito nga sa atake. Nakapag-provide na siya ng magandang look sa kanyang kakampi and bilang best 3-point shooter ng liga by percentage, dapat ipinapasok po ni Kennard to. Kaso naging bad shooting half nga sa Lakers, so actually ito lang ang tanging attempt ni Kennard sa second half So medyo hindi rin siya na-involve sa opensa. And speaking of opensa, hindi ko po alam kung ano ang reasoning nung ganito. Marcus Smart posting up Derek White na isang all-NBA defender. Kung usapang top defensive guards ng liga, kasama po si White dyan. Pero hindi lang yun andyan si AR, andyan si LeBron, andyan si Luka. Pero yung pinapaposte nyo si Smart pa talaga. Bro, mas ibibigay ko pa actually kay Ayton tong bola sa poste kaysa kay Smart sa pagkakataon na ito Para naman din magkaroon siya ng chance na mag-operate sa sarili niya. Magaling naman pumosa si Ayton. Medyo low IQ po yung diskarte na ito ng Lakers kasi mas maraming match-up pa sana ang pwede nilang sulitin dyan kesa yung Smart versus Derek White. Though hindi naman po kasalanan ni Smart yung nangyari rito sa turnover pero gets nyo naman yung point. Hindi pabor sa LA yan. And ito sa kahit anong mundo po ng basketball, this is a goaltend. Bawal yung ilagay yung kamay nyo sa ilalim ng rim tulad nung ginagawa ni Keita dyan. Kung kunwari matapal ni Keita to, goaltending na goaltending talaga, ang kaso nga lang dito, hindi niya po nahawakan hindi niya natapal. Pero kahit na, the fact na nahawakan niya yung rim tapos umalog-alog to, dapat goaltending na talaga. Yung iba nga kahit mahawakan lang yung board, kahit hindi yung bola, gino-goaltending kasi nga naaalog. Ngayon pa kaya na ring mismo, di ba? Pero hindi naman din yan mababago na tinambakan pa rin yung LA kahit ibigay pa nila yung 2 points na iyan, tambak pa rin po. Though syempre para magkalinawan lang din tayo idol. Samantala, dito sa Celtics, kabaliktaran po ang nangyayari. Kung sa Lakers kahit open shots hindi napapasok, dito sa Boston, may tao na sa harap. Magaling na Marcus Smart pa ang kalaban pero ganyang napapasok po ni Pritchard ang mga tough shots na ganito. Actually yan din po ang isang kwento ng second half Tinusta niya yung mga kalaban, mapaka-height o mas malaki man sa kanya. Masipag na Jake naman din to, masasabi mo naman din na maganda ang depensa ni Jake dyan, no? Pero nahigatan pa yan ng shot making ni Pritchard. Ibang klase talaga idol. Actually, gusto ko nga aralin to i-add sa mga moves ko kahit na mahinang nilalang lamang ako. Pangontra kasi to sa defender na ayaw kang papasukin. Ang diskarte niya ay bump para makagawa ng separation, sabay step back sa mid-range. Grabe rin kasi mag-practice ng bag niya tong si Pritchard Nagbabayad pa nga yan ng mga college players para lang depensahan siya tuwing off-season. Kaya sa ganitong mga pagkakataon, handa siya sa mga posibleng mangyari. And also, yung second chance points idol, panoorin nyo si LeBron dyan Kita natin na tinignan naman niya si Shireman at ina-acknowledge nga yung tao niya. Pero hindi sapat yan. Kailangan masigurado mo talaga na hindi siya a-attempt na mag-rebound. Bumabang na kasi siya Naka-box out ang postura pero hindi talaga siya entirely bumabox out kasi wala siyang binabox out. Trabaho po dapat ni LeBron yung i-check yung tao niya kasi nga tao niya yan. Kaya tignan nyo, sa apat na players ng Lakers sa paligid, Boston pa rin ang nakakuha. Then wala, second chance points na ito ng Celtics. Hindi sapat talaga yung acknowledgement lang. Alam mo naman palang re-rebound pero hindi mo pa rin hinaharang yung katawan mo or hindi mo tinatapatan yung gilas at liksin ng tao mo papunta sa bola. Sa second half alone, naka 14 second chance points po itong Boston. Na out-hustle nila yung Lakers talaga, mabuti nga rito at hindi pa pumasok. Kaya ayan idol, yan po ang iba't ibang dahilan kung bakit kinawawa ng Boston tong Lakers. Mas naging disiplinado sila overall, mas masipag, and kudos sa kanila na nai-hit nila ang mga mahihirap nilang tira. Habang tong LA puro bricks na nga pero mas maliksi pa rin yung kalaban kaya sa kanila. Na 2-0 tuloy sila ng Celtics ngayong season at nakakahiya nga kasi wala pa silang Jason Tatum.
What more pa 'di ba if walang injury si Tatum. Solid talaga tong Celtics, sinusta nila ang LA sa pamamagitan ni Jaylen Brown with 32 points, then 30 points naman mula kay Peyton Pritchard off the bench. Na-outscore nung dalawang to, yung big three ng Lakers this game. Kaya ano po ang masasabi nyo sa ginawa ng Celtics Idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang Idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.